Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. 100,000 pisong commemorative bill ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nitong araw ng mga bayani. Ipinapakita nito ang simbolismo ng tagpo ng pakikibaka ng mga katipunero para sa kalayaan ng Pilipinas na pinangunahan ni Andres Bonifacio. Taong 1998 nang inilabas ang banknote na ito bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng kalayaan ng bansa, kung saan napasama ito sa Guinness Book of World Records na pinakamalaking legal tender note sa buong mundo. Sa kaugnay na balita ay nagsagawa ang Philippine Army katuwang ang iba't ibang ospital at organisasyon ng isang blood donation drive sa mahigit 170 lugar sa buong bansa. Mahigit 24,000 blood bags ang nakolekta mula sa mga tauhan ng Army, Reservists, ROTC cadets, Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary members at mga sibilyan. Ayon sa mga medikal eksperto, ang bawat bag ng donasyong dugo ay maaaring makatulong sa pagsagip ng hanggang 3 buhay. Sa pagdating naman ng former Los Angeles Lakers star na ngayon Washington Wizard forward na si Kyle Kuzma, para sa kanyang 3-day visit sa Pilipinas ay nagsagawa ng basketball camp ang lungsod ng Quezon para sa pagkakataong makalaro ang basketballista. Katuwang ang mga local coach sa bansa ay sumailalim ang mga kabataan sa iba't ibang basketball drills. Positibo naman si Kuzma na makababawi ang Wizards sa mga susunod na playoff at sinabing nakatuon ang focus nito sa winning culture kung saan tiwala siya sa mga talento ng kanyang mga kakampi. Kasabay nito ay inalala din ng NBA star ang Black Mamba Day bilang paggunita sa kaarawan at buhay ng Lakers star na si Kobe Bryant na siyang isa sa mga inspirasyon at tinitingalang bituin ni Kuzma. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na kumpirma ang 2 pang kaso ng MPOX sa Metro Manila. 23 Pinoy seafarers ng MT Sonion ligtas sa pag-atake ng mga Houthi. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Marcos. AFP tiniyak na nakaalerto para proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. NBA star Kyle Kuzma bumisita sa Pilipinas. Nakalaro ang ilang mga bata sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng Department of Health o DOH at ng lokal na pamahalaan ang 2 pang kaso ng monkeypox o MPOX na natukoy sa Metro Maynila. Ang parehong kaso ay itinuturing milder form ng MPOX virus. Ang MPOX case 11 ay isang 37 taong gulang na lalaki mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula pa noong ika-20 ng Agosto. Samantala, ang MPOX case 12 naman ay isang 32 taong gulang na lalaki na mula rin sa NCR at nagsimulang makitaan ng sintomas mula noong ika-14 nitong buwan taong kasalukuyan. Ayon sa datos ng DOH, ang kabuuang bilang ng kaso ng MPOX ay nasa 12 na ngayon mula noong Hulyo 2022. Siyam na kasong matagal nang nakarecover mula noong 2023 at 3 aktibong kaso na naghihintay pa para sa pagresolba ng mga sintomas. Dahil dito ay nanawagan sa publiko ang mga senador na magdoble ingat ngayong mayroon ng kaso ng MPOX ang naitala. Ayon kay Senator Loren Legarda, ang pag-iingat ay para matiyak na hindi na muli mangyari ang lockdown, kagaya na lamang noong COVID-19.
Ganito rin ang naging sentimo ni Senator Bongo kung saan ibinahagi nito ang mga pangyayari noong 2020 pandemic. Giit ni Go, bumagsak ang healthcare system ng Pilipinas sa nangyaring pandemya, kaya't nais ng mga senador na ipabatid sa publiko na huwag baliwalain ang banta ng MPOX. Samantala, matapos ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Cassandra Leong ay dinala na ito sa kustodiya ng Kongreso nitong nagdaang Lunes. Si Ong ay sumailalim sa inquest proceedings ukol sa kanyang paglabag sa Philippine Immigration Act, bunsod ng kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo sa Lucky South 99. Kaugnay nito, nangako ang komite na kanilang paiitingin ang investigasyon sa iligal na Pogo at sa mga personalidad na nauugnay dito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na kumpirma ang 2 pang kaso ng MPOX sa Metro Manila. 23 Pinoy seafarers ng MP Sonion ligtas sa pag-atake ng mga Houthi. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Marcos. AFP tiniyak na nakaalerto para proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. NBA star Kyle Kuzma bumisita sa Pilipinas. Nakalaro ang ilang mga bata sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 23 marinong Pinoy ng MT Sonion matapos ang muling pag-atake ng mga rebeldeng Houthi. 3 missile attacks ang tumama sa kanilang sinasakyang barko na nagdulot ng pinsala sa makina. Bagya lamang na lumubog at naanod matapos salakayin sa Yemen port ng Hodeida noong hapon ng ika-21 ng Agosto, oras sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na lahat ng Pinoy seafarers na sakay ng naturang barko ay hindi tumanggi sa paglalayag at nagbigay ng kaukulang pahintulot maglayag. Sa ibang balita ay nagpakita ng kasiguraduhan ng Philippine National Police o PNP na malapit na nitong mahuli at matukoy ang lokasyon ng pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin ang buong ulat. Kumpiyansa ang Philippine National Police o PNP na malapit na nitong matunton ang matagal nang pinaghahanap na lokasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP, ang pinagtataguan ng pastor sa umano'y loob lamang ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ay napag-alamanan mula sa teknolohiyang ground-penetrating radar. Pagbabahagi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakita sa aparato ang sinasabing signs of life mula sa compound na nasa 30 metro ang lalim sa lupa. Dagdag pa ni Fajardo, kapansin-pansin din umano ang kinikilos ng mga taga-suporta ni Kibuloy na labis ang pagdepensa rito para hindi makapasok ang kapulisan. Naniniwala naman ang PNP na malapit na nitong matukoy ang pasukan ng pinagtataguan na bunker ni Kibuloy, kaya't nakatuon ngayon ang ahensya sa pag-iimbestiga sa compound. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ng Department of Tourism o DOT, Secretary Cristina Garcia Frasco at Municipality of Tubungan Mayor Roquito Tacsagon ang groundbreaking ceremony ng Tourist Rest Area o TRA sa Barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo.
Ito ang unang itatayo sa lalawigan ng Iloilo at sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ayon sa DOT, layo nitong pagbutihin ang karanasan sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mahalagang amenities tulad ng malinis na banyo, isang pasalubong center na sumusuporta sa mga lokal MSMEs at isang tourist information center na nagbibigay ng kaginhawaan para sa mga turista at pagpapalakas sa lokal na turismo kabilang na ang paglago ng ekonomiya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na kumpirma ang 2 pang kaso ng MPOX sa Metro Manila. 23 Pinoy seafarers ng MP Sonion ligtas sa pag-atake ng mga Houthi. Attorney Topacio kinumpirmang lehitimo ang larawang kasama ni Cassandra Ong sina PBBM at First Lady Marcos. AFP tiniyak na nakaalerto para proteksyonan ang mga Pilipinong maglalayag sa West Philippine Sea. PNP kumpiyansang malapit ng matunton ang lokasyon ni Kibuloy. NBA star Kyle Kuzma bumisita sa Pilipinas. Nakalaro ang ilang mga bata sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.